Isa sa tourist spot dito sa poblasyon ng Romblon, itong St. Joseph Cathedral. Ito ay isa sa pinakalumang simbahan na maituturing. Kung mapapansin ninyo, itong mga bato, dito pa lang sa mga bato na to, masasabi mo na lumang simbahan na nga ito. Habang tayo nag-iintay na makapasok sa loob dahil may ongoing misa, nag-picture-picture muna tayo at ang ating mga kasamahan. Katedral ng San Jose, pambansang yamang pagkalinangan. Ito yung loob niya. Makita ninyo pati ultimo yung pintuan, lumang-luma na talaga. At halos lahat ng mga parte dito sa simbahan ay gawa sa marmol. Ayan yung sinasabi kong lumang pintuan. Okay guys, nasa loob na tayo ngayon ng simbahan. Ayan. So, busy sila sa picture. Ayan. Tapos yung marble po natin, marble. Before ito siya, terracotta. Ayan. Before. Okay, so ngayon nga ay nandito na tayo sa Santo Niño de Romblon. Ayan. Kita nyo dyan. Gold yan? Yan ang gold. Binalit? Wala na. Loaded na siya. Looted na daw. So, hindi na siya yung original na ano niya. Yung itself, na body niya, story niya sa Niño. Original Santo Niño pa, yung katawan. Yung dress. The dress, the vest, the golden boots, the staff, the headdress, and also, we have the golden, ano niya? Yung kapa niya. Kapa. It was missing. Oo, wala na talaga. It was stolen 19. November 1991. Kailan lang? Recently. Anong year to? Anong year nyo na-acquire si Santo Niño? Ito. He was that dito sa story po niya ng Santo Niño is supposed to be, di ba, we have Binire Festival. Start na natin. Yung Binire Festival, Santo Niño po talaga siya. Kasi during the time, dapat ito siya papuntang Cebu. Okay. So, Luarca, Bessel Luarca, nag-stop over sa Romblon para mag-replenish bago magdidiretso ng Cebu. But during the time, January is habagat season. So when umabot yung oras na ililipat na sa Cebu, inattempt nila na 7 times. Hindi sila makalis. So ayaw niyang umalis dito. Yun yung story. Ayaw niyang umalis dito. Doon derive yung Biniray Festival. So Biniray Festival is yung boat na papaikot-ikot. Na hindi makalis sa lugar. Yun po na-derive. Tapos, nandito na po talaga siya. Yung vest po niya, nakikita niyo po maliit na po yung compare po sa original vest niya. So, pag nakikita mo siya yung sa old image niya, nandun po siya sa kabila, mamaya papakita ko po. Para siyang dwarf siya tingnan kasi lahat oversize. Yung crown, yung ano niya, yung vest, kapa yung niya, kapa. saka yung vest niya sa loob. Oversize. Compare, di ba kapa supposed to be dito lang. Sa kanya po hanggang abot po ng tuhod. So, tinawag din po siya na bloated sa okay. Bloated. Baka masyadong maraming kinain. No, it's not. Ayan si Santo Niño. Bakit? Pila sa doon. They give jewelries. So, pag sinasabi doon sa Santo Niño. So, habang dumadami yung jewelries, yung best niya umaangat na. Kasi yung mga bilog yun. So, pag binuksan mo siya before, during hindi pa siya na-stolen na talaga, makikita mo jewelries niya sa loob.
Puro gold. Nandun Puro sa loob. gold. Kaya bloated Santorini siya, saka yung best niya. is Nakaangat na. Kasi pag tingin mo sa ilalim, pagbukas. Puro hidden treasure. Puro treasure na nasa loob po. Tapos hindi na po yan nakita. Talaga siya. Tapos nabalik lang siya February 2013. Saan nakuha? Kalibo Aklan. Sa isang boutique shop. Boutique shop na. So, inano na ng ano. So he was totally naked na po, wala na siya. Yung Santo Niño po namin unique po kasi meron po siyang feminine, hygienic may pututoy po siya. Compare po sa ibang Santo Niño, pag inumbara mo, wala. Tapos, question po kung paano siya na-recognize. Yung nagbibihis po sa kanya until now, nang binalik siya rin po yung nagbibihis before. So, nang pina-verify siya, so tinignan yung mga markings Santo Niño. Siya po talaga yung Santo Niño na bibihising dito sa At least nakauwi rin uli siya. Nakauwi na po siya. So, ang celebration po namin ng Santo Niño de Romblon is every January. So, sa Katiklan mo sa Boracay. Aklan. Kalibo Aklan. Kasi doon ang ano ng Santo Niño rin eh. Ano rin? Boutique siya po siya. Para nakita din siya tapos may isang tao na recognize. Santo Niño. So, pina-check ng government namin. Tapos tinawag yung si Miss Molina. Siya yung BS. Tinawag siya. Tapos pina-verify niya nga. Yun, kasi may mga markings niya. Yung best niya yung papa niya. May mga markings po yan. Kung saan? Yung mga point. Para yung sabit ng papa, hindi po siya sa galaw. Tapos yun po, na-verify po. Siya nga po talaga yan. Nabawi niya. Nabawi. Yan nga guys, nakaalam pa tayo ng konting history ng ating Santo Niño de Romblon. Ikot pa tayo, ha? Ito po. Okay, Dax, meron lang akong mga tanong. Yes po. Di ba ito yung main na simbahan sa loob? Tapos yung may sa labas, yung parang, Belfry Tower. Ano yun? Original structure? Yes po, original structure po siya. Yung pinakataas, Yung taas puti. po, reinforce lang po siya ng semento kasi talagang that time, they were not aware kung paano yung bali ng historical. So, ginawa na lang namin, pinatch ng okay. na Kasi semento. yun yung napansin namin Opo. na talagang Pero yung nasa baba po, yung pula po, yun po yung tisa. yung tisa, yun yung original talaga. Yes. Kaya napansin namin talaga Yes, na ano. Yun po yung So original. ito, nag-exist na for... It was built 1640. Grabe, nung tagal na. Buti So, naman. 1626 po siya natapos. All took him 86 something years. Bago Okay. siya Ngayon, ang question, ano yung magagandang lugar pa sa paikot ng simbahan natin? Ano yung mga existing na establishments? Para kunyari, nagpunta ka sa simbahan, so ano yung mga malapit na kainan, plaza? Mostly meron po kami itong mga international restaurant. For example po yung Italian restaurant. Siya po GOT accredited po siya na Italian certified na Italian restaurant po dito sa amin at the same time accredited din po siya. Tapos yung mga Marble shopping center po namin doon. Lahat po ng product doon ng Marble is dito lang po talaga sa Romblon galing. Wala na po sa ibang isla. Tapos may mga local delicacies din po kasi kami. Tapos yung pinaka-isda po naman dito, fresh po from the port every morning po yan. At the same time, yung pinakamura namin dito is yung lapu-lapu, nagre-range po siya ng 200 to 250 per kilo. Okay. So, meron naman tayong mga transient house, ganyan. Meron po tayong transient house yung, kung estimation lang po yung sa transient house, for example mama, Kung backpacker yung... backpacker ka, yan, most ideal po yan sa mga teenagers po sa atin. Pag backpackers po siya, nag-range lang po siya ng 400 to 500 per night. Per night. May breakfast po. may free breakfast pa, diba? Tapos pag aircon naman po, meron po tayong 1,000, dalawa na po kayo doon. So, masasabi ba na ang simbahan ay nasa sentro mismo? Yes po siya, nakasento po siya kasi ang orientation po ng bayan po namin is Spanish po. So, paano ng Spanish orientation na for example, munisipyo, katabi yung plaza, katabi yung simbahan. Yun po yung orientation ng Spanish. So, yung napansin ko mayroong plaza sa harapan na Yes po. mayroong napakalaking leon. Yan po si... Bakit leon? alam ko po yan kasi ano po yan, parang Lions Club. Sila po yung Lions Club nagbigay. yun ang sponsor, kaya leon. Okay, sige. Tapos yung color po ng leon po namin is share din po kasi century po siya. Century color. Century One of the rarest color ng marble dito sa Romblon. Yun yung isa sa mga variety kasi nga kung Yes. narinig yung interview kanina kay tatay ay 70 varieties ang marmol dito. Okay, so yan guys, ikot pa tayo. Let's go!